Ayan, magandang hapon mga katangay. Fishing na naman tayo. Buti ngayon dito sa amin, hubas. Yung hubas, sobrang lapad. So dito mga katangay, pwede dito mag-fishing dito, pero hindi mo sure yung area dito kung goods pa yung isda. Hindi natin sure kung may mahuli tayo, pero try lang natin. Doon kasi sa start doon sa may mga bato na yan papuntang bayan, bawal yan dyan mag-fishing. So dito tayo mag-fishing papunta doon sa kabila. So sana may mahuli tayo. Bali yung gamit ko mga katayin pa rin yung Azure 702 na na rod. Tapos yung lure ko, ito yung binigay ni Master Mike. Kung kilala nyo si Master Mike, Kuya Mike Fishing, ito mga katayin yung lure nya. Binigyan niya tayo ng isa sa tournament. Nung tournament niya pa to binigay sa akin mga katayin sa Quezon. Ngayon lang natin gagamitin. Tapos yung leader line ko 23 LBS galing kay Sir Cuenca, binigay niya yung natin mga katanga, yung ating line natin bago din, kulay yellow green, binigay din yan ni Sir Cuenca. J-Sol yung yung brand ng binigay niya sa atin. Bali tatry natin dito, sana meron. Tingin-tingin muna tayo, baka may makita tayong mga dito, mga ranga-ranga or saang, yung tawag ng ibang tao sa na yun, shell. Bali sa amin kasi ranga-ranga yung tawag namin dito. Sana may makuha tayo, pang ulam-ulam lang. Nakaraan pala sa mga nagtatanong ng lure ko naputol na yun mga katangay. Naputol na kala nung last adventure natin, nung tayo, nakabangka tayo nakaraan, naputol na. Kaya sinabit ng isda sa corals mga katangay. Doon niya sinabit, hindi ko na na-save yung lure. Isang lure pa naman lang yun, binigay lang ni Master Mark. Galing daw yun kay Kuya Marvin Tackle Shop sa Irawan mga katangay yata yun. Hindi ako sure, pero doon po yun galing. Try kong tanongin si Master Mark, tapos ko sa comment yung kung saan nanggagaling yung lure na yun. Masibad yun mga katangay, nakadali na rin yun ng ng GT ng tournament. Yun, Otyong lure yung kanyang pangalan, Master Otyong. Si Master Otyong yun ay nagfi-fishing din mga katangay. So mahaba-haba pa yung lalakarin natin. Yan tayo magpwesto sa bahura. Daan-daan lang tayo kasi yung camera natin ay walang shield. Kaya dapat dahan-dahan tayo sa paglalakad. Baka yung camera natin. Bali tayong mga katangay. Mag-order na rin tayo ng camera. Awan ni God, baka pwede na tayong dumayo-dayo sa ibang isla pagka nakabili tayo. Ito kasi yung camera na to medyo mabilis malobat. Lalo na pag mainit mga katangay, namamatay-matay siya. Kaya yung ibang islang nahuli ko minsan hindi na natin nabibidyohan. Pero okay lang. Sana ngayon nabidyohan natin lahat, kagaya ng nakaraan. Naalala nyo yung sa boat casting, meron yun, nabidyohan natin lahat nakisama. Kasi pagdating natin mga katangay sa spot, halos sunod-sunod agad yung kagat. Tapos naka-double hook up pa tayo ng dalawang snapper. Hindi yun mga katangay yung first time naka-double hook up ako. Yun, tawag dito, yung tournament, nung dito tournament sa amin, nung nanalo ko ng muskatch, ko nun, nakadalawang isda din ako nun, pero tiki dalawang tiki, malalaking tiki nagsabay, kasi hindi natin na video kasi that time wala na akong dalang camera. Nag-focus talaga ako sa tournament para sa prize. Sayang din. So, medyo mahangin mga katangay, baka maingay yung camera natin kasi nakatutok sa hangin. Update ko kayo kapag nandun na tayo sa unahan. Mahangin-hangin nga. Sana meron, Lord. Sana ako mga katangay
sagwan, bangka galing bayan papunta dito. Eh kaso malakas yung hangin. Pagdating ko dito sa spot, ano na tawag dito, pagdating ko dito sa spot mga katangay, wala na akong lakas maghagis. Kakalaban sa hangin, kakasagwan. Grabe, daming ng damo, daming damo mga katangay. Isa din to sa problema minsan kapag may nahuli tayong isda, sinasabit nila sa damuhan, nangyayari nakakabitaw na unhook. Sayang lang, diba? Nakaraan ganun ang nangyari sa akin, laging sabit sa damo, kaya nakakandaan hook. Yan mga katangay, dito na tayo, pero grabe talaga yung damo. Doon muna tayo sa una-unahan magpwesto. Sorry, malalim, medyo malalim na dito. Pero try natin, nakakaya pa ng katawan natin. Basta hindi lang maabot yung camera natin, kasi delikado, mababasa. Yan, lalim na pala dito. Uy, basa agad tayo. Kalating agad katawan, basa. May bato. Kunting ano lang tayo, dahan-dahan. Grabing ano to, experience, exploring the spot. Aray, Lord, so try natin dito mga katangay. Tuhod, hagis. Sana wag isasabit ng isda pag may nahuli tayo. May mga corals pa naman. May sumusunod. Sulit. Lalim na kasi mga katangay sa unahan. Hindi natin kaya. Mayayari tayo ng ano, yung camera natin mayayari. Uy, may nakita akong shell mga katangay. Kunin natin. Ayan. Kidilay. Kunin natin yan. Sarap to sa ihaw. Sa ilalim na siya mga katangay ng damuhan. Nakita ko pa. Uy! Uy! Muntik. Parang ang hirap. Pero parang ang ganda dyan pumesto mga katangayo. Try natin kung kaya. Kung hindi, balik tayo. May bato kasi dito. Pwede nating mapwestuhan. Lagpas liig na. Grabe exploring to. Yun. Abot din natin yung bato. Hey, thank you Lord. Yung madulas nga lang. Ay, pero kaya. Yun.
Mapakagat tayo dito. Pagod mag ano dito. Punta. Hagis. Master Mike. Sana meron. May mapakagat yung lure mo. Wait, mga ano lang. Yun. Nag-strike na. Sayang. Nag-strike na mga katangay. Strike pa lang. Bunggo pa yung tuhod ko sa bato kanina mga katangay. Sakit. Try. Sige muna natin to dito. Pagod magpunta sa spot na to. Huwag lang sumabit. Dali. Fish ko na. Fish ko na mga katangay. Walang isda. Wow, dali mga katangay. Sigaras. Panlaot na sigaras. Ayan o. Ayari na yung lure ni Master ano. Ayan mga katangay. Basang basa ako oh. Bali naputol na yung ginamit nating lure ni Master Mike kasi sumabit na mga katangay sa ano. Sa malalim, sa corals, hindi ko na na-save. So nagpwesto ako doon mga katangay sa mga gilid-gilid. Ayun yun. Gilid-gilid na mga bahura, talagang grabe yung dagat hanggang dito. Grabe yung ano yung damo. So bali magpapalit na ako mga katangay ng lure. Yung camera mga katangay hindi ko na rin nalagay dito kasi nga mababasa. Ito yung camera oh. So na yun. Basta yung mga katangay nakalagay sa dibdib ko tapos wala kasi siyang shield kaya tinago ko na lang. Hindi ko alam kung na video yung mga nahuli ko pero parang wala kasi nga parang namatay na rin yung camera. Tumakatay yung mga nahuli ko. Ang daming na-unhook, sayang. Bali babalik pa ako doon, magpapalit lang ako mga katay ng lure. Mag-set up lang ako ulit. Balik pa ako doon, ipakita ko lang sa inyo mga katay mga mahuli ko. Kaya nahuli ko. Isang honeycomb grouper, isang sigaras, tsaka isang lapu-lapu na ano, kulay pula. Ang daming na-unhook mga katay, mga kanuping, sayang lang. Ang daming kasing damo, pero try pa rin natin mga katay kung meron pa tayong madadagdag. Update ko kayo. Nangunguha din ako mga katay ng mga shell. Yung mga saang, kung familiar kayo sa ranga-ranga kasi yung tawag sa amin dito. So mga katangay, update ko kayo kapag nakadagdag pa tayo. Mamaya, update ko kayo. So ayan mga katangay, tapos na tayo fishing. Nakadagdag pa tayo mga katangay. Nakadali rin ako ng mamaw na ano, na honeycomb grouper. Grabe kaitib ko no. Naputol yung ginamit natin, nayari ng ano, mananabas yung pinalit kong lure. So hapon na rin, uwi na ako. Bali, ito mga katangay yung mga nahuli ko. Pakita ko sa inyo dun pag nasa baybay na tayo. Nakadali rin, may pang ulam. Bali parang siyam na isda yata mga katangay yung mga nahuli ko. Tapos mga shell, yun. So mamaya mga katangay, siyam or 8. Basta yung mga katangay nakadali. So doon, pag nandun na tayo sa baybay, malayo-layo pa kasi wala akong mapaglagyan dito ng isda. Baka makabulyaw. Nagkuyo na tuloy ako. Baka makabitaw yung mga isda mga katangay. Doon ko na lang ipakita sa inyo sa baybay pag nandun na ako. So yun. Ayan mga katangay, bali ito yung mga nahuli natin na isda. May mamaw na honeycomb grouper. So try nating tanggalin ko muna ito yung tali niya. Pakita natin sa inyo mga katangay yung mga nahuli ko. So ayan mga katangay, ito yung mga nahuli natin. Nakadali tayo ng malaking mamaw na honeycomb grouper. Tapos 2 kanuping, 2 sigaras, 2 lapu-lapu na pula. Tapos 2 rin na honeycomb grouper. Tapos may libre pang mga saang. So ayan, nakadali rin pang ulam. So ayan, dito tayo. Pauwi na rin ako mga katangay sa bayan. Antay ko lang yung kapatid ko.